When I come around, got the whole thing wobbling, wobbling, wobbling. Ito yung motor ng kuya ko. I-try natin yung yung mga naka-experience pala ito, yung hard starting siya tapos minsan namamatayan lalo na pag nasa traffic. At saka may kakaibang tunog dito. Basta mayroong unnecessary noise dito sa kanya banda. Hindi mo alam kung nasa idle siya o kaya dun sa bukod pa dun sa niya sa may panggilid, talagang maingay yung panggilid ng version 3 na Honda Click. Yan, kahit bago yan nakala mo may sira yan, pero normal lang talaga yan. So yun, re-remedyoan din natin yan sa susunod na video. Pero ngayon, itong kakaibang tunog ng Honda Click at saka itong hard starting. Bali itong unit, meron na siyang 2,781 na tinakbo at bata-bata pa. Try natin siyang i-start. Hirap siyang andarin, mga 3 beses gano'n. Kailangan mo pang lagyan ng gas. Patay yung natsambahan natin, okay naman siya. 1 click lang. At ayun namatay. Try ulit natin. Normal lang talaga dun sa mga FI na mataas yung idle sa mga 3 seconds o kaya 1 minute yata, hindi ko sure. Basta ganun, normal lang yun na mataas yung idle niya pag cold start. Then pag mainit na yung makina, ibababa niya na yung kanyang idle back to normal na. So ganun yung design ng fuel injected. Pero dapat ito pagbaba ng kanyang RPM ay siya, normal lang na nag-idle siya, pero ito wala, mamatay. Pag mainit naman na to, okay na siya, back to normal ulit. Pero sa cold start lang talaga. Ganito talaga yung mga mas production tapos mabilisang gawa. Mga 100 unit siguro mayroong 3 palyado ganun, hindi na ayos. Ewan ko kung bakit ganun. So wala namang perfectong unit. At dito sa kanyang panggilid may kakaibang tunog. Akala masira yung kanyang dito. Pero itong isa pang kakaibang tunog na ito, akala mong may sira doon sa kanyang connecting rod. Parang may lagotok ba? Ayan. Kung maririnig yun, mayroong kakaiba siya, parang may sira yung connecting rod. Doon pa lang sa hindi stable yung kanyang minor at saka namamatayan. Lalo na pag cold start ay alam mo na kung yung doon. Una mong gagawin. So magtataas tayo sa kanyang idle. Yun lang naman. At yung mga magtatanong kung paano magtaas ng idle dito para hindi na kayo dumukot-dukot dito sa ilalim. Kasi yung kanyang idle screw ay nandito, yan Kung malit yung kamay mo, kaya mo naman dukutin yan, pero merong isang mas maganda. Talagang nakadesign tong Honda Click na meron siyang pihitan ng idle screw. Yan makikita nyo tong kanyang U-box, merong takip dito. Tuklapin nyo lang yan. Ito yung natuklap. Yan diretso na yan dun sa kanyang idle screw. Makikita nyo nasa ilalim. Bali yan yung hinahawakan natin dito sa ilalim kanina. Yan, dinudukot natin dyan. At bago nga pala tayo magtaas ng idle natin, kailangan natin paandarin yung motorcycle para mapakiramdaman natin yung kanyang tamang RPM. Dapat ito nasa yung mga FI 1.3 to 1.5 yung kanyang idle. Hindi siya kagaya sa karburador, di karburador na mababa yung minor. Sa FI kasi 1.3 to 1.5 yun. Papakiramdaman na lang natin kasi wala naman tayong pangsukat ng RPM. Yun na lang yung gagawin natin. I-start muna natin yung motorcycle. So yan Tapos yun, magtaas lang tayo. Counterclockwise. Ang pagtaas pala ng RPM ng mga FI, counterclockwise siya kasi yung idle screw niya ay siya, hindi siya kagaya sa karburador na yung fuel mixture ang tinatasan nyo doon. Dito sa mga FI, yung hangin yung tinatasan nyo doon. Pag counterclockwise kasi, pag sa tornilyo, counterclockwise pa bukas yun. Yung butas na daanan ng hangin, lalaki yun. Tapos yun, bibilis yung pasok ng hangin. Tatas yung kanyang idle RPM. Pag naman, clockwise naman yung pahigpit nyo sa minor nyo, sa idle screw, pahigpit. Kunti yung papasok na hangin, bababa yung kanyang idle. Pabaliktad siya sa karburador, di karburador ng motor. Subukan natin ipihit ng pa kanan. Bababa yung kanyang idle. Pero ito papakiramdaman na lang natin, tataas natin siya.
Yun nga lang kasi pag tinaasan yung idle RPM ninyo, sigurado yung mga panggilid ninyo iingay yan. Iingay yan. Iwan ko ba kung bakit ganito, pero try natin buksan ito sa susunod na video. Remedyo natin kung ano yung, hanapin natin kung ano yung problema. Hindi pwedeng maingay yan kasi ano, bagong bago eh. Makita yung Yamaha ang tahimik ng kanyang panggilid. Smooth na smooth. At saka mas responsive kasi pag medyo mataas yung kanyang RPM, nasa tamang taas siya. Pag mababa kasi hindi siya responsive, malamya yung kanyang takbo at saka madali kang namamatayan, lalo na pag nasa traffic. Ayun o, maganda na yung tining ng kanyang andar. At saka yung lagutok dito wala na. Pinong pino na yung kanyang andar. At saka hindi na rin siya hard starting. Subukan natin andarin. Patayin muna natin. Then push start. Okay na siya, hindi na siya namamatay. Ito palang ano niya, idle RPM niya. Hindi natin sigurado ko ito yung tamang ano niya, RPM niya. So hintayin natin yung ano, motor ng bayaw ko na Honda Click 150. Ibabase natin yung kanyang RPM dito. Yun yung gagayahin natin. So yun lang, okay na. Sana po makatulong ang video na to sa mga may problema sa kanilang Honda Click 150, 125 version 1 man yan hanggang version 3. So yun, salamat po sa inyong panonood. God bless po sa lahat.